Paano ba natin ilalahad ng malinaw ang layunin at tesis ng ating gagawing sulating academic? Kung ikaw ang papipiliin, aling libro ng accounting ang pipiliin mo at bakit? Accounting Principles o Accounting for Dummies? Pareho lang ang layunin ng dalawang librong ito. Ipaalam ang basic principles ng accounting at hasain ang kasanayan sa paggamit nito. Pero, ito ba ang naging batayan mo sa pagpili? Kapag pinag-uusapan ng panghihikayat, dalawang pamamaraan daw ang pwedeng gawin. Hikayatin sa pamamagitan ng isip o hikayatin sa pamamagitan ng damdamin. Kapag layunin naman ang pinag-uusapan, dalawang mahalagang bagay rin ang kailangan tignan. Ano ang nais mong malaman at maintindihan ng iyong kausap at ano ang nais mong maramdaman nila? Kung kaya nga ba, mapapansin na sa pagpili ng librong nais gamitin sa accounting, maliban sa nilalamang basic principles ng accounting, nais mo ring maramdaman ang pagkawala ng takot rito dahil mukha lang itong madali at kayang-kaya mong intindihin. Ang unang layunin ay ang tinatawag nating layuning pangkaisipan o cognitive objective. At ang ikalawang layunin naman ay tinatawag na layuning pandamdamin o affective objective. Ngayon, subukan naman nating pakinggan ang paliwanag ni Congressman Hataman sa ginawa niyang pagboto laban sa Anti-Terrorism Bill. Habang nakikinig, mangyari lamang na pag-isipan kung sino ba ang madlang kanyang kausap, ano ang layuning pangkaisipan, at ano ang layuning Unang-una, magandang gabi po, Mr. Speaker, at sa ating mga kasamahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May mga nagsasabi po wala daw dapat ikakaba o ikabahala ang mga hindi terorista dahil tanging terorista o mga supporter ng terorista lang ang apektado ng batas na ito. Mr. Speaker, mga kasama, nais ko lang pong lilinawin. Wala pa ito sa uso, lumalaban na tayo sa terorismo. Dahil nga po ang mismong komunidad na pinakamalapit sa akin o mismo ang probinsya na aking kinakatawan ang pinakanagdurusa dahil dito. Matagal ko na pong itinuturing na misyon sa buhay na matuldukan ang salot ng terorismo. Maraming terorista na itinuring akong kaaway. Sa katunayan, Mr. Speaker, marami tayong mga pagtatangka, pananakot na natanggap na liham mula sa mga terorista. Pero sa mga probisyong nabasa ko, naman ko ang hayaan niyong linawin ko kung bakit, Mr. Speaker. Mga kasama, Mr. Speaker, magkakasundo naman siguro ang lahat ng kasapi ng kamarang ito. Ang batas, inaakda natin para sundin ng lahat, para ipatupad ng patas, para sumalamin sa pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayan. Kung gayon, Mr. Speaker, hindi pwedeng malabnaw ang probisyon ng batas. Hanggat maari, ayaw natin ito maging open to interpretation. Ayaw nating ipatupad sa iba't ibang paraan. Depende sa huwisyo ng pagpapatupad. Depende sa politika niya o depende sa ganda ng gising niya sa araw na iyon. Ayaw nating maabuso ang batas. Kaya ang kailangan isang batas na matibay, malinaw at walang puwang sa misinterpretation. Subalit ang batas na ito, Mr. Speaker, ay nakakalungkot dahil hindi po natin binukas sa ating mga kasamahan. Yan ang natutuhan ko sa sariling kasaysayan at karanasan namin bilang isang Muslim, bilang isang Moro. Ang masaklap nga, hindi ko nakikita ang linaw at tibay ng batas na tinatalakay ngayon. Ang mas masaklap pa, parang nakalimutan yata ng anti-terrorism bill. Kadalasan, ang karaniwang tao ang nakakaramdam ng tunay na terror. Kadalasan, galing sa mga nasa poder at kadalasan, habang nagkukubli sa mga konsepto ng kaayusan at batas.
Mr. Speaker, tandaan sana natin, teror ang nararamdaman ng napakaraming salinlahi ng mga Moro. Habang napilitan silang lisanin ang tahanan, habang tinugis sila ng bala at bomba para sa isang digmaan di nila ginusto. Teror ang nararamdaman ng dalagang Moro tuwing babastusin siya dahil lang may suot siyang hijab. Teror ang nararamdaman ng binatang Muslim o Moro tuwing ibubuli siya o tutuksuhin dahil humaharap siya sa Mecca ng ilang beses sa isang araw para manalangin. Teror ang patuloy na nararamdaman ng bawat Muslim sa tuwing pipigilan siya sa mga checkpoint at paparatangan o aarestuhin dahil lang may kahawig siya ng pangalan o dahil sa kanyang itsura, pananamit o pananalita. Sa pagtalakay ng batas na ito, may isang bagay na luminaw sa akin, Mr. Speaker. Mas pinahalagahan sa panukala ang pagpapalawak ng saklaw ng kung sino ang pwedeng ituring na terorista kesa pagtukoy at paghuli sa totoong mga terorista. Inilagay ng batas na ito sa kamay ng isang Anti-Terrorism Council ang kapangyarihan na magtalaga kung sino ang terorista. Dapat nasa kamay ng korte ito at ng mga independent individual at hindi ng mga appointee sa political na pwesto. Hindi ba lalo lang nitong pinaiigting ang pangamba na pwedeng gamitin ang batas na ito para siilin ang makalaban sa politiko sa politika ng sinumang nasa poder. At sakaling ang mahuli ng isang taong inosente, ano ang maasahan niya? Kahit walang warrant, pwede siyang ma-detain ng 24 na araw nang hindi dinadala sa korte. Tinanggal din ng panukalang ito ang 500,000 pesos na kabayaran kada araw ng pagkakakulong para sa maling pag-aaresto, mistaken identity, wrongful detention, o kahit pa ba planted evidence. In this sense, the bill sends a clear message to enforcers. Arrest anyone you want, anyway wala namang bayad kung magkamali ka. Ididiin ko rin, Mr. Speaker, walang eksperto mula sa hanay ng mga Muslim. Kaming mga pinakaapektado sa mga implikasyon ng batas na ito. Ang inimbita sa mga committee hearing, dito man sa Kamara o sa Senado. Wala galing sa National Commission on Muslim Filipinos. Wala galing sa Bangsamoro Autonomous Region. Wala galing sa alinmang civil society organization. Wala galing sa mga ulama o religious sector. Kung hindi man lang tinanong ang mga ekspertong Muslim, paano isasalamin ng panukalang ito ang realidad ng mga komunidad? Mr. Speaker, mga kasama, gusto kong linawin sa lahat, ayoko ng terorismo. Mali ang terorismo. Ito mismo ang nagpapahirap sa marami nating kababayan at gumatong sa walang hanggang siklo ng karahasan, pang-aabuso at kahirapan. Walang puwang para sa terorismo o sa banta ng terorismo sa isang sibilisadong bayan. Kaya nga, pilit ko ring hinahanap ano naman ang mga probisyon para tugunan ang terorismo. Sa dinadami ng mga probisyon para palawin ang inilaan lang nito para sa isang programa ng counter-violent extremism, tumataginting ang para, hindi ba dapat na doon ang natin? Mr. Speaker, coming from Basilan, malinaw sa akin ang pangangailangan na masugpo ang terorismo at violent extremism. Sa Basilan, napundar ang Abu Sayyaf. Sa Basilan din ang operasyon ng Abu Sayyaf. Kami ang madalas na biktima ng terorismo. Kami ang nakikidnap, nasusunugan, namamatayan ng kamag-anak kapag may terrorist attack. Sa kabila nito, noong nakipag-ugnayan at nakipagtulungan sa iba't ibang sektor para sugpuin ang Abu Sayyaf, nakita namin may paraan para magbago sila, may paraan para magbalik loob sila sa lipunan.
may paraan para mabinsisi sila talikuran ang terorismo. At hindi laging barilan o pag-aaresto ang paraan na ito. Pwedeng daanin sa development, sa dialogue, sa pag-aaruga sa mga komunidad. Maayos na pamamahala at maayos na edukasyon para umangat ang antas ng pag-iisip at hindi mahulog sa kamay ng mga recruiter ang kabataan. These methods, Mr. Speaker, these reform measures are among the pillars of counterterrorism. I would hazard to say, Mr. Speaker, na ayon sa mahaba kong karanasan sa paglaban sa terorismo, natutuhan ko ang pinaka-epektibong pamamaraan ay higit pa sa pagkidigma, pagpaparusa o hagupit ng dahas na sa tamang pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, pagbubukas ng loob at pag-aaruga ang susi sa pagpigil sa terorismo. None of these measures are present in this bill. Mr. Speaker, uulitin ko, this law is not meant to combat terrorism. It is meant to give the state the power to tag whomever they please as a terrorist. Hindi pa ba tayo natuto? Pag-iit sa puwera, pagpapabaya, pang-aapi, pang-aabuso, paniniil sa karapatan at kalayaan. Ito ang tunay na nagtulak sa ilan tungo sa violent extremism. Sana nga ay mamulat ang lahat. Kung ganito kalabnaw at kalawak ang mga probisyon, kung ganito kadaling ma-misinterpret o maabuso ang nakasaad sa batas, baka lalo lang mapalala ng batas na ito kaysa maampat o mapigilan ang terorismo. Sa ngalan ng aking nasasakupan sa distrito ng Basilan, at sa ngalan ng bawat Moro na naparatangan na aresto at init sa puwera dahil lang sa aming pagkamoro. Sa ngalan ng lahat ng tunay na karamdam ng teror, ng hidwaan at pang-aapi, sinasabi ko, hindi ito ang paraan, hindi matutugunan ng batas na ito ang terorismo. Bumuboto po ako ng no. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Kapag pinag-usapan naman ang thesis, maaari itong hatiin sa dalawa. Ano ang paksang pinag-uusapan at ano ang nais sabihin ukol sa paksang ito? Kung titignan ang paglalahad na ginawa ni Congressman Hataman, maaari nating sabihin na anti-terrorism bill ang kanyang paksa, samantalang ang pagtutol rito ang nais niyang sabihin. Kaya't mailalahad ang thesis bilang dapat tutulan ang anti-terrorism bill. Ngunit kung babalikan ang layunin niya, nais niyang mailahad ang dahilan ng kanyang pagtutol sa anti-terrorism bill at nais din niyang matakot ang kanyang kausap dito upang mahikayat silang tutulan ito. Sa makatwid, parang kulang ang thesis na inilahad natin kanina dahil ang paksa ay hindi lamang anti-terrorism bill kundi ang pagtutol sa anti-terrorism bill, at ang nais niyang sabihin ay dahil ito sa sumusunod na dahilan. At ano-ano nga ba ang binanggit niyang dahilan? Ayon sa kanya, madali itong abusuhin dahil sa malawak nitong definisyon ng terorista. Walang safeguard sa wrongful arrest at mistaken identity. Walang kinonsultang eksperto mula sa hanay ng mga Muslim at walang maayos na reformation measures.
Upang pasimplihin, maaari ng pagsamahin ng unang dalawang dahilan at ilagay na lamang ito bilang madali itong maabuso. Mula rito, maaari nating ilahad ang tesis bilang tinututulan ko ang anti-terrorism bill dahil madali itong maabuso. Walang kinonsultang eksperto mula sa hanay ng mga Muslim at wala itong maayos na reformation measures. Tandaan, kapag maglalahad ng layunin, kailangan isaalang-alang ang layuning pangkaisipan at tanungin, ano-ano ang nais mong ipaalam at ipaintindi sa mga kausap at ang layuning pandamdamin, kung saan nililinaw mo kung ano ang nais mong maramdaman ng iyong kausap upang mahikayat silang kumilos. Kapag maglalahad naman ng tesis, kailangan tandaan na dalawa ang tinitignan dito. Paksa at ang nais sabihin ukol sa paksa. Kinakailangan malinaw ang paksa at ang nais sabihin ukol rito. At kinakailangan nakasaad din ito sa isang malinaw na pangungusap. Kailangan din tandaan na dumadaloy ito mula sa layunin. Kailangan tignan, tinutugunan ba nito ang nakasaad sa layunin?
Mula sa napakinggan, masasabing ang kanyang kausap ay ang kapwa niya kongresista at ang mamayang Pilipino. Dalawang makikitang layunin ng kanyang pagsasalita. Una, nais niyang ilahad ang mga dahilan kung bakit hindi dapat maipasa ang anti-terrorism bill, at ikalawa, nais din niyang matakot ang kanyang mga kausap sa anti-terrorism bill upang mahikayat silang tutulan ito.